Iyon no, ang galing naman nito mga idol. Kung papansin mo, kitang-kita nyo yung speed nung nasa harap ninyo. Yung speed mo, pati yung distance niya, ayun no. O yung 40 yan no, yun yung speed niya. Tapos yung 11, yun yung distance ko sa kanya. Tapos ito rin no, kitang-kita mga idol, para ka lang nasa video games, di ba? Ako, napakaganda naman nitong, ano ba itong dashcam na to? Tara nga, pag-usapan natin yan. Magandang araw mga idol, ito naman no, dashcam naman tayo ngayon. Kung maalala niyo dati may ni-review ako na DDPi Z40, di ba? No, so ngayon meron na siyang lumabas na mas updated version. Yan nga, yung nakita niyo yung features na yan, meron na mga ganyan. So mas high-tech features na, meron na siyang mga 6 sensors para magawa yung mga ganyang tricks, no? Yung mga features na ganyan, yung mga nakikita ko ano speed ng mga katabi mo sa sasakyan, no? And then may mga warning na siya na sasabihin sa iyo kung mababangga ka, parang ganun, ano. So, may mga features siya na galing pa rin naman sa Z40 na mas upgraded lang. So, katulad nito is 4K video siya. So, mas pinalakas siya, mas pinaganda, mas pinalinaw dahil yung software niya is mas updated na rin, mas malinaw na lalo sa gabi. Yun mga idol. Tara, i-unbox natin at papakita ko sa inyo kung ano naman meron dito sa Z50 DDPi dashcam na to, mga idol. Tara. Okay, so pagka bumili ka nga pala nito mga idol is syempre hiwalay lagi ang ating memory card. Kasi yung memory card mga idol, hindi ka po pwede, syempre may mga nakikita kayo mga mumurahing memory card, di ba? Yung mga mumurahing memory card na yon is, kala ninyo mga 500, 300, tapos sasabihin 128 gig siya. Hindi totoo yun mga idol, kasi dapat sa mga dashcam, dahil sa lakas ng data rate na ginagawa nito, ng transfer, syempre dalawa ba naman na recording, harap likod, tas 4K, ang taas ng Mbps nun, kumbaga na nire-write niya dito sa memory card natin. Hindi po pwede talagang yung mumurahin. So ibig sabihin pag bumili ka ng memory card, dapat class 10 o yan no, ultra 1, ganun yan, ultra 1, 2, 3, class 10 ang pinakamababa. Hindi po pwede yung mga peke-peke, dahil mag-iinit at magluluko yung dashcam ninyo. At pati footage niyo masisira yun. Pati yung memory card, kasi nga hindi niya kaya yung data rate. So ngayon, ito pa pala mga idol, no? Etong mga accessories na to is hiwalay to. Actually meron na akong review nito sa Velos ko nilagay, no? Ito na may hardwire kit niya, no? Na ang ginagawa nito is kahit naka-off yung susi ninyo, nagre-record siya ng tuloy-tuloy. And then sinesense niya kung gaano ka lakas pa yung baterya ninyo, kasi baka malobat naman kayo, hindi na kayo makapagpa-start, no? Ito, ang purpose nito is talagang 24-hour na surveillance. So 24/7 kung kaya ng battery, no? Tuloy-tuloy siya noon. 'Yon mga idol, no? Ngayon, ito, i-unbox na naman natin to kung ano laman nito. Z50, yan. Yan yung mga features niya, no? Yung mga nabanggit ko, at i-discuss natin din yung mga yan. So, pares pa rin sila, type C. Meron siyang, ito yung lagayan ng rear camera. Oh, 4K na siya. Yan oh. 4K limited edition. Sabi, yan, ang ganda ng pagkakaprint. Kulay gold. Yan. So, Sony IMX pa rin yung kanyang sensor, no? So, capacitor pa rin siya. Nagre-record pa rin siya ng audio. No, ganun yan. And, yung mga extra features na yan, mga 6 gyro na sensors niya, yun yung talagang gumagawa sa kanya. Then, syempre, may GPS to, no? Yun yung 6 sensors na yun, yun yung nagpapa-accurate ng speed ng mga katabi ninyo, no? And yung sa mga collision prevention o yung mga anti-bangga-bangga na yan, no? O, para lang makita ninyo, no? Yan yung kanya power supply. And then yung pang-install. And then yung kanyang mabang type C cable, no? So ibig sabihin nito, kapag yan binili niyo is ma-install niyo pa rin naman kahit wala itong hardwire kit, no? Pero sa akin, suggest ko mag-hardwire kit kayo. Mga 500 lang to eh. Mga ganun lang, no? Ilalagay ko dyan sa description tsaka sa pin comment kung magkano itong mga units na to. Kasi ito talaga is talagang tuloy-tuloy na nagre-record siya. Hindi makakalagpas. Though ito naman kasi is may features din siya na naka-parking mode ka, magre-record siya pero hindi tuloy-tuloy, hindi actual. Ang mangyari sa kanya, so meron siya mga sensor na kapag ka naalog yung sasakyan ninyo, naalog yung sasakyan, magre-record siya, no? Para kapag nag-record siya,
makikita nyo man lang kung sino yung nakabangga, no? And then syempre yung recording din neto, no, kapag ka nagkaroon ng collision, no, nagkabanggaan, isi-save niya ng hiwalay yun para hindi mabura. Kasi ang ginagawa ng ating dashcam, syempre habang nagre-record yan, kapag kayan naubos na yung memory niya, 32 gig, papatungan niya yun, no? So kapag may mga collision, parang emergency video yun, hindi niya papatungan yun. Lagi nakasave yun para safety yung mga footage mo. And then meron din siyang features na kapag kayan, so meron din siyang features na meron siyang non-flash, no? So ibig sabihin, yung memory card ninyo, yan karaniwan nangyayari sa mga dashcam yan. Pagka nasira yung memory card, nawawala yung footage, no? Ang ginagawa niya is isinasave niya dito sa sarili niya, and then pagka pumasok yung bagong SD card, diyan kanya itatransfer. So safe na safe yung mga footage ninyo, no? And then syempre capacitor nga. Pag yung capacitor is mas matagal yung buhay nun. Ang dashcam kasi pagka yan di battery, pag nasira ang battery, wala na, todas na. Kasi pagka nagpatay kayo, kailangan niya ng extra power para mag-save man lang. So ang capacitor is mas matibay, halos years talaga, 10 years, 15 years bago masira yun. Yun nakagalingan niya. So, and then mga idol, rear camera, no, ganun pa rin. So yung rear camera nito, ang alam ko is mahaba to mga siguro 6.5 to 7 meters yun. So sabi nila kasya daw sa SUV, no? Kasi sa SUV talagang tested ko to, kasya. Pero yung van na tulad ng NB350 ko talagang kinakapos Okay, and then yung camera niya is ito, no? Same lang halos. Kasi ang alam ko pagdating sa likod is 1080p lang ang nire-record niyan. No, hindi na siya nagpo 4K, yung harap lang ang pino 4K niya. Yun ang mga laman niyan, mga idol. At yun po ang pag-usapan natin, testingin natin, no? So syempre ang dashcam pare-pares naman yan. Bibigyan ko na lang kayo ng mga sample footage kung ano yung meron dito. Yun mga idol, tara. Personally, alam mo, sa build quality niya, talagang ang bigat mabigat siya. Talagang napakaganda ng quality. Tapos yan ewan ko, parang itong part na to, no, kala mo heatsink. Ito, kala mo heatsink na talagang parang feeling mo ang lakas ng processing power niya, no? Ito, tingnan natin yung lens niya. So may protective film, tatanggalin niya yan. So ito is pwede mo naman di tanggalin to, lalo na kung i-reserve mo muna siya kasi hindi naman siya kasama sa protective film. Yun lang, yun nandun. Tingnan mo yung lens niya, di ba? Ang laki. Dito parang laki na. Di ba? Testingin natin to. Para lang ma-compare natin, no. Ito yung nakakabit dito sa akin is yung Z40. No, halos magkahawig sila. Yan, so yung 4K limited edition yun yung Z50. Halos magkamukha sila. Di ba? Pati dito, magkamukha sila. Pero yun nga lang, mas high-end to, mas mataas ang processing, mas mabigat pati, no? Mas mabigat Yan nga nagkaiba, yung sinasabi ko parang may heatsink siya dito sa ibabaw. Okay, so maganda dito, tanggalin ko muna itong Z40 natin at gamitin ko itong Z50. So dual recording yan, no? Harap likod. Then tignan natin yung mga setting. So settings, brightness, volume high, ganyan. Screen protector, ibig sabihin yan is yung screen saver, no? Then recorder, ano pa ba meron sa kanya? Yan collision sensitivity. Okay, so much with that, no? Palagi ko, hindi kasi masyado interesting dito, may Bluetooth pa siya. No, Bluetooth, then format ng memory card, restore factory setting, language. So hindi masyado dito mga idol. Once na na-install nyo na yan yung harap. Hindi yan yung masyadong interesting na parte. May mas interesting dyan. Tara, pakita ko sa inyo. Okay, so dito maraming mga nagkakamali mga idol, no? Maraming nagtatanong sa akin kung kailangan ba ng wifi nung dashcam. Actually mga idol, hindi kailangan ng wifi nung dashcam. Yung dashcam ang nagbibigay ng wifi papunta sa inyong cellphone para lang magkaroon sila ng connection nila wirelessly. Kasi hindi po pwedeng Bluetooth Kapag ka Bluetooth ang connection nila, though may Bluetooth din naman ito, no?
Pero hindi po pwedeng i-connect sila ng Bluetooth lang kapag ka magre-retrieve ka ng files. Bakit? Kasi kapag ka yung Bluetooth ang ginamit natin, connection nilang dalawa, ang bagal nun. Bago mo makukuha mo yung files tagal nun. Kasi umaabot ng 100 MB, 500 MB yung files, mga 1 gig, di ba? Isipin mo, Bluetooth lang yung pantatransfer mo between sa kanilang dalawa, ang tagal nun. Kaya Wi-Fi ang ginamit niya, parang Share It. Alam nyo ba yung Share It na apps? Yun, yung Share It, ang ginagawa niya, via Wi-Fi sila nagtatransfer nung cellphone to cellphone. So, ganun din to. Via Wi-Fi sila nagtatransfer para mabilis yung data transfer. Yun lang yun. Hindi kailangan talaga ng Wi-Fi. No? So, ang nangyari dito, katulad nito, yan o. Kung ano yung laman nito, naboview ko dito kasi yung Wi-Fi ko is nakakonect sa kanya. Yan o. O, papansinin mo, yan o. DD5 nakalagay, di ba? Yun. Nakakonect ako sa kanya para lang mag-usap yung cellphone ko tsaka itong ating dashcam. Yun lang yun, no? And then ganun din sa pagre-retrieve ng file, no? Kunyari pinindot mo yan, download, o mamimili ka. So pagka kinlik mo yan, yan ang napili mo, ida-download mo. Yan o. Kunyari kinlik mo yan, no? O pipindutin mo to, mada-download mo na siya via Wi-Fi. Ganun yun. Ngayon, ang gawin natin, pagka mag-a-align ka, i-align mo siya ganyan. And then kung gusto mo siya i-settings, pwede rin. 'Di ba? Yan ADAS So ang sinasabi ko dito is yung cellphone mo is ginagamit para lang makontrol yung para lang makontrol yung dashcam and ma-download yung laman ng dashcam. Yun lang po ang trabaho ng Wi-Fi, no? Okay, so yan mga idol naman, no, gumagana na yung ating dashcam. So napakadali naman i-install nito. So yan, kailangan mo ng power supply niyan na USB Type-C. At yung kanyang, ito ay para sa, tutusok mo lang para sa rear camera. Rear camera, ibig sabihin niya, papagapangin mo yan all the way doon, papunta sa likod. So gilid-gilid ka dyan, hanggang mapunta doon. Yun lang, ganun lang kasimple mga idol. Yan yung rear camera natin. Diyan ko nilagay kasi indoor yan mga idol. Hindi pwedeng sa labas, baka mabasa. Yun ang pagkakaalam ko, hindi siya pwede mabasa. Kaya nasa loob siya. Yan. And then ngayon, ito naman yung power supply niya. So dalawa yan mga idol, no. Yung pinakita ko sa inyo dati, pwede yan i-hardwire para talagang 24 hours re-record siya. No, tuloy-tuloy talaga yun, as in walang patayan yun mga idol. Yun, pwede mo i-hardwire gamit yung kit na to. Yan, yung nasa screen ninyo. Yan. Ngayon, hindi ko muna in-hardwire para ma-testing muna natin. So naka-USB yan. At ito yung power supply niyan, yan o. So kasama na yan itong kanyang 5 volts na power supply. So sa cigarette port nilalagay. Yun. Okay, so isa sa pinakamagandang purpose ng dashcam is hindi lang yung video recording niya. Lagi ko yan sinasabi. Hindi lang video recording. Bakit? Kasi hindi naman lahat is nakukuhanan yan unless maglagay ka ng camera 4 sa buong gilid mo. No? Hindi lahat eh. So, ang mahalaga dyan is yung harapin, yung likod. Pero yung gilid, hindi na yan nakikita. Pero ano nga mangyayari, no? Ang problema mga idol is yung komprontasyon. Yan. Kunyari, may kumumpronta sa inyo. Nasa harap ninyo, no? So, hindi nyo na alam. Hindi na makikita yun. Di ba? Kumaga, kunyari, bumaba sa sasakyan, nilapitan ka, hindi na makikita yun. Kung ano man yung mangyayari. Pero at least, dapat naririnig yung audio na minumura ka kung ano-ano sinasabi, like nung enforcer kunyari, kung, di ba, hindi naman kasi all the time yung road rage ang pinag-uusapan natin. Minsan yung enforcer din, pasintabi nila sa mga enforcer, minsan nagkakamali talaga, nagkakainitan. So iyon, so para rumble strips. Okay, so para hindi na kumbaga may ebidensya ka, mandang ba sabihin ni minumura mo siya, di ba? Maganda, nare-record yung audio. Protection mo rin yun. So, ngayon, ebidensya ka man lang, ba sabihin ni minumura mo siya, di ba? Maganda, nare-record yung audio. Protection mo rin yun. So, ngayon, eto na nga. Pinapakita ko sa inyo ngayon. So, ito na nga mga idol. Pinapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung recording ng audio niya. So, makikita nyo dyan, no? Meron akong view. Yan, yung sa camera ko ng cellphone. Nire-record ko yung boses ko and binibidyoan ko yung and then yung isa naman is yung recording ng dashcam. Kung
malinaw ba, no? So recording ng dashcam, then recording ng cellphone. Yun ang ginagawa natin. At ito naman mga idol, no, para sa mga sample videos natin. Makikita ninyo, no, mga idol, may mga numbers dyan, no? Bukod sa may kanyang compass, sa inyong speed na naka-stamp dyan, naka-watermark dyan, no? Makikita nyo yung mga number dyan sa taas. So, ibig sabihin ng number sa taas is yung speed nung sinusundan ninyo o nung mga sasakyan sa paligid nyo. And then, yung maliit na number sa baba naman is yun naman yung difference o yung distansya ninyo sa sasakyan sa harapan ninyo, no? So, kaya kung ano man nakikita nandiyan mga sasakyan, yun yung distansya nyo. Yan, katulad yan, 9 meters ka doon sa, sa nakamotor na yun, no? Ganun yan. And then, itong kulay blue naman na arrow na to is yung direction mo, no? Kung umaalign ka sa kalsada. Yan, mga idol, yan. Nakita nyo, ultimo yung kasalubong ninyo. Yan, no? Diba? Yan yung mga napapala ng sensor niya. So, meron ka ring compass, meron ka ring G-force, meron ka ding altimeter. Katulad niya, no? Mataas yung altimeter ko kanina. Kasi mga idol is mas mataas na lugar yan. And then, ito naman yung ating rear view, no? So, rear view camera. So, pasensya na mga idol doon sa medyo mapulang video kasi dahil sa tint ko yun. Kasi mga idol, yung tint ko ay magkaiba. Yung sa likod tsaka sa harap, di ba? Yun, kaya medyo mapula yun dahil mas lighter tint sana yun. Pero itong likod is mas heavy tint to kung tutuusin eh. Pero yan yan, no? Medyo magkaiba lang yung shading nila. Pero sa tint lang yun. Pero sa actual yan, mga idol, is malino yan. And parehas nila ng quality. At yun na mga idol, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At yung mga gusto pong bumili ng Z50 DD5 dashcam, ilalagay ko po yung link dyan sa description at sa pinned comment. Yan, i-click nyo lang po yan at mapupunta na kayo kung saan natin official na mabibili ang product na to. At yun lang po muna mga idol, maraming salamat po.